public service is all about. Her indiscriminate misuse of his outright Duterte has blatantly refused her responsibility to answer to the people. She has continuously undermined the very essence of what public service is all about. Her indiscriminate misuse of public funds without fear of accountability is outright criminal and a perfect example of the betrayal of public trust. Today, we call upon the institution of the Ombudsman to put an end to this mockery of the system of checks and balances as enshrined in our Constitution. We fervently hope that our charges of plunder, malversation, bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, and gross violation of the Constitution be upheld against Vice President Sara Duterte, and she at least be called upon to account on hundreds of millions of confidential funds that she plundered. And if she fails to do so, she should no less than be found criminally liable for it. The answer to the Filipinos in 2028, manalangin kayo at kung hindi kayo ng tama, huwag na yung tao, kasi ano tayo sa kung sino mang tao, di ba? So, darating yan, pero ngayon, huwag muna yan ang ating pag-usapan dahil mag-iiwalay tayo. Walang garanti kasi. Kahit kasino ang pumalit dyan, ito ang problema natin. Kahit kasino ang pumalit dyan, sino ba hindi corrupt? Sino ba wala kasalanan? Sino hindi nagkakalit? Lahat natin. Lahat lang tumatanggi. Pero lahat ng kamali. So what is our guarantee? We have no guarantee. Our guarantee is God's word. Lahat ng pinagbubuto natin na nakaraan, puro mga ganda yung pinangako niya. Pero who would have known na ganun pala ang mangyayari at ganun pala ang mangyayari? So what am I saying here? Anong garantiya para paniwalaan nyo kami? Tanong sa akin kanina. Hindi ko kami paniwalaan nyo, paniwalaan natin dito yung salita ng Diyos. Pag hindi kayo nagbago, sumpa ang aabutin nyo. Tapos, sino sisisihin? Wala, tayo lahat. Pag umupo ka na mo kasi dyan, sa gobyerno, sa politika, pag umupo ka na dyan, nakahawak ka na ng pera at pangyarihan, ang dami nagbabago eh. Ang dami nagbabago. So yun ang nagiging problema natin. Nung tumayo ang mga politiko, pagagandahin ko ang buhay nyo, nung umupo na sila, gumanda ang buhay nila. So, yan ang problema natin. So, kaya ho tayo rin kaya sabi natin, we need to repent, magsisi, para kung sino man ang umupo dyan, sana gawin nila ang sinabi nila at matakot sila sa Diyos. In fact, yung man ako po dyan, matakot naman po kayo sa Diyos. Diba? Alam na naman namin na hindi kayo takot sa tao eh. Matakot naman po kayo sa Diyos dahil ito po ginagaransyahan ko. Pag hindi ho nagbago ang mga masasamang opisyal ng gobyerno natin ngayon, next year, patong-patong na dilubyo, bagyo, lindol, at political insecurity ang mangyayari sa ating bansa. Lalong hihirap ang bansa, aalis ang investment, hanggang hindi ko kayo tumatalima sa tawag ng Panginoon Diyos sa sumusunod sa batas na ating po. Thank you. May tanong pa. Yung maraming nagtatanong na ordinaryong tao na sa nakaraang mga corruption scandal marami, ang kinukulong lang daw, kinakasuhan, mga pinatawag na fall guy, mga maliliit na tao or hindi yung mga mastermind, tulad yung Napoles case. Walang malalaking tao na kulong. Tapos lahat sila acquitted. Harris Tonsil scandal, lahat ng scandal ng mga panahon. Parating may mga balita, investigation, after ilang buwan, balik na naman, nakalimutan. Anong hope ninyo bago magpasko? May pangako daw sila na bago magpasko, mayroon daw ang tulong. May malaki bang, importante ba sa Kristiyano na
may makitang ehemplong malaking taong kinulong or dito, di ba, sa tipunan natin, pag malaking tao, lusot na hospital, na DIP na bilangguan, puro acquitted, no evidence, tapos puro fogay. Anong appeal ninyo ho bilang Christian leaders ho? Sa judicial system, sa ICI, anong appeal ninyo ho? Hindi nga po, ang Pilipino po kasi, ang problema natin, makakalimutin, mabilis po pakawan. Pero nakalimutan din natin na ang pagpapakawalan may kakambal, justice. Kailangan po talaga mag-prevail ng justice kasi ang Diyos po forgiving, pero siya po ay just God. Hindi po talaga ma-appease ang tao. Hindi tayo babalik sa talagang mapayapang bayan unless yun nga yung sinasabi nyo. Pero, kapatid, bago mag-pastro, baka si Santa Claus ang kailangan natin. Kasi, ilang araw na pastro eh. Para makulong yung gusto natin, siyempre. Yan ba yung wish nyo kay Santa Claus? Yun po wish nyo. Diyos po, yung justice po sana na galing sa salita ng Diyos, mag-prevail. Pero, I'm not pessimistic. Pero, sa labing tatlong araw bago magpasko, baka hindi po talaga natin makita. Sabi ko kanina, inconsistent lang tayo sa ating sinasabi, sa ating stand, sa ating conviction. Waver, kasi sabi mo ng Book of James, ang pabago-bago daw ng isip ay hindi tatanggap ng pagpapala. But the nation as a whole and the church as a whole, kung pabago-bago isip natin, maging prayerful all the time, lumayo sa kasamaan, maging consistent sa fear of God. Kasi pag minsan po, yun talaga po ang bottom line, kapatid. Napapalayo tayo sa Diyos, especially kapag mukhang everything is okay. Wala na naman. Makakalimot na naman tayo. Hindi po. Yung mga malaking bansa ng Korea, Singapore, I think those South Korea. Consistent China, po sila. puro top official. Consistent po sila. Consistent. Although makikita nyo, pakunti-kunti, meron. Nakakulong mga aksidente. Recent ups. Yung pong yung wish sa Diyos na lang po, hindi namin kaya po. Meron sagot sa'yo. Ako yung naniniwala, ang presidente ng Pilipinas, dinigay ng Diyos. Bakit kinilagay si Duterte? Bakit kinilagay si BBM? Sasagot, parusahan tayo. Yan ang po, ako po, ang inaasahan ko sa bansa natin, gumulong ang investigasyon. Pero, higit sa lahat, importante po, babalik po ako, yung sa genuine repentance. Kasi yun po talaga ang unang step. At step, actually, ng panahon ni Josiah, hindi niya maibalik ang bansa niya sa Diyos. Not until nahuway nila o natagpuan ng isang ari, yung lost book ng law ni Moses sa loob mismo ng temple. Nung nakuha nila yung lost book of the law, binigay ni Josiah, saka po na ibalik ni Josiah sa terms niya ang bansa. Hindi mo makakabalik ang bansa na ito pag hindi mo ito bumalik sa Biblia. Sa Biblia mo dapat bumalik ang Bible. Kasi po, maayos na po ang programa ng Biblia, susundin na lang po. Yun po yung iniiyak nitong grupo po na ito. Na ang dami na natin, yung political affiliation, hindi ko alam, kasi yung political affiliation, naaakit po tayo eh, di ba? Naaakit po tayo, hindi na po siya ang sagot. Ang sagot po niya, bansa, bumalik ka sa Panginoon. So, paano ka babalik kay Lord? Ano po? Biblical principle po ang makakabalik. Si Josiah, naibalik niya. At least sa termino niya, naibalik niya. So, may record po ang Bible. Minawat din ang Bible enough para sabihin sa akin, ganito ang gawin mo. Pag bumalik po tayo, problema lang po natin isa, ang bansa po natin, hindi po masyado nagbabasa ng Biblia. Pero sumisimba, sumasamba. Pero hindi na nagbabasa ng Biblia. Balik po tayo sa Biblia. At yun po, kapangalan. Whether politika, ekonomiya, pang-industriya, kung anumang realm of field. Balik, may sagot po. Maraming salamat. Mga kapatid sa media, this is a different kind of press con. Hindi natin pinag-usapan ng mga politiko. Ang pinag-usapan natin ay ang Panginoon.
Kasi yan ang mensahe natin, balik tayo sa Diyos. I'm sure na ibang expect nyo, no? Sana meron soundbite, no? Soundbite. Pero ang soundbite dito, mag-repent tayo. Okay, so that note, I would like to end this, one more, okay, before, okay. Last one, attorney, how can you assure na kayang pangunahan ng mga top officials natin, particularly the President, yung sinasabi po nating repentance? Hindi nila kaya po yun. Tao lang sila eh. Ito po ay kakayanin lang nila kung hihingi sila ng lakas mula sa Diyos. That's where I want to end my statement. I'd like to call on the President to heed this call. This is God's word for you. Kung niyo pong tigasan ng inyong puso, talagang merong malaking nangyaring masama na kailangan pag-isihan. Kayo talaga mamumuna dito. You can do it if you pray and ask God to give you strength. What we want to see and what we expect to see, we want the masterminds exposed and be brought to justice and be brought to jail. We don't want small fries and scapegoats to go to jail. We want the masterminds be given to justice. And number two, we want the monies returned before Christmas. Ang dami ko sa atin dito na nag-iisip ng paano pagkakasya yung 500 pesos. Yung PhilHealth, ibalik din. PhilHealth, PBIC, at lahat na po na ninakaw nyo na hindi pa namin alam, ibalik nyo na. Dahil yan, hindi po sa inyo yan at yan po ang hahanapin sa inyo ng Panginoon Diyos. Tsaka yung na-appeal namin, ang media po kasi, no? Napaka-powerful po ninyo na entity. Pwede namin parating yung boses, no? Na hindi namin kayang gawin sa church lang. Kaya, I pray na ma-convince po kayo na itong coalition na ito, wala kaming ibang agenda because we only love God and we love the nation. Si Jesus mismo, umiyak. Dalawang beses na ito ni-record sa Bible na umiyak siya. Si Lazaro, namatay. At yung una ay umiyak siya sa Jerusalem. Kasi ang Jerusalem ayaw makinig sa kanya. At marami nang pinatay ng prophets before Jesus. At ito na naman ang Jerusalem, papunta na naman sa destruction. So ngayon, nasa iba tayong pagkakataon. Grabe po yung power ng media. Yung boses namin ma-amplify, ma-multiply, makakarating sa maraming lugar sa pamamagitan po ninyo. Whether you are convinced or not, may hingi po kami ng tulong sa inyo. Yung boses namin, kami po hindi politicians. Ako po ay pastor, wala nang iba. First time po humarap dito. At wala po akong interest na pumasok sa politics. Ako lang po, mahal ko ang Diyos at mahal ko ang bayan. Yun lang. At alam ko, pag nabago ang bayan, pati ang susunod na generation, makikinabang. Kasi patay na kayo, patay na tayo. Hindi na natin ang mga apo natin ang ganda ng buhay. Ano kaya ang isipin natin kung nakikita natin nasa langit, ang bayan natin, grabe, ang mga kalimos sa mga apo natin, ang bansa natin ay nasa kadiliman, hawak-hawak ng mga masasama. Di po ba? Ang pangarap ko yun bago ako mamatay, kung hindi Lord, magkaroon lang na makita ko na nag-uumpisa yung movement na ito. Kaya sumali po ako dito. Maliit lang. Maliit. Alam nyo, tinawag ng Diyos, alam nyo, hindi mayayaman eh. Fisherman, ang tinawag niya, fisherman. Farmer, magsasaka. Mga insignificant people. Mga nobody. At in the same way, kaya po ako gusto ko to, hindi naman po kami kilala ako. Dahil natandaan ang pangalan ko, Rudy Fernandez. Ay, customer ng bakery noon. Pati tatay niya. Pero totoo lang po. Kaya ako sumali rito kasi hindi kami kilala. Kung kilala kami, ako, hello na. Kasi, Ano mga Christmas wish ninyong lahat o para sa Pilipinas and anti-corruption kayong lahat? Christmas wish ako ninyo. na po, last na po ito. Wish. Hindi lang po wish prayer na mag-prevent po talaga. Let the will of God be done in the nation.